Maraming salamat sa awitin na yan ni Fralipolipi, ang awiting Every Time I See You. Sorry. Ang dami dito nagko-comment. Nagtanong pa sa akin yung isang netizen kanina. Ito ulupong tong tanong na to. Nanggigigil ako. Sabi niya dito, naalala niyo pa po ba yung anak ni Ma'am Catherine na si James? Ako sabi ko matagal na yun. Ba't pinaalala niyo pa sa akin? Nanggigigil ako sa'yo ha. Pinaalala niyo pa sa akin. Ang tagal-tagal na nun. Pambihira kayo. Tatagalan na nun, 11 taon na lumipas yun. Ne, may mga naalala rin ako na ano dun nakakatawa talaga. May mga naalala ako nung ano na yan nung taon na yan, nung taong 2015, naalala ko lang din na pinag-ahabol-habol ako noon. Kaya dyan din sumikat yung ilang mga kantang yung kagaya ng Paniniwala sa Bansa. Hindi ko naman din kasi in-upload kasi gawa ko lang naman din yun, tapos wala pang recording studio na gamit. Kasi hindi ko pa gaano alam kasi yung tono noon, kaya medyo medyo harsh din. Kaya nung talaga naghahabol, kasama pa nga yung anak ni Ate Joy noon eh. Yung anak ni Ate Joy noon na maliit pa. Ewan ko lang ngayon kung kumusta na yun. Kasi lahat ng Erin Miles doon sa Betigo, di ko nakilala eh. Nakakilala ko lang doon si Yolando. Yolando, shoutout ha. Sana nandiyan ka pa. At sana buhay ka pa. Sana buhay ka pa. Mira naman tanong niya, sana buhay ka pa. Grabe kayo kay Yolando ha. At iba na rin yung mga doon, iba na rin yung mga security guards doon. Hindi na sila nagpapapasok ng mga alumni. Lalo na lahat ng teacher doon, kilalang kilala ng inyong anchorman yon, 'di ba? Nakaka-lurky. Pero anyway, basta pag may free time, pasyal-pasyal na lang. Aray ko. Ito pa yung isa. Yung yung grade 5 naman na estudyante ni Ma'am Besa. No, yung dati kong teacher ng grade 2. Ikinaiintrigahan ko rin yun. Ewan ko lang kung grade 6 na ba yun o grade 7. Grade 7, Diyos Mayo, garapon, utang na loob. Kasi kung grade 7 na yun, patay tayo, good luck na lang. Bangkarote tayo pag nakita yung mukha nung... Diyos ko po! Bangkarote tayo, mababankrupt tayo pag nakita yung mukha nung... Diyos ko Lord, grabe. Bangkarote tayo pag nakita natin yung mukha nung... Nakakaloka! Bangkarote tayo pag nakita natin yung mukha nun. Sedya na ako sobrang sa kakatawa. Anyway mga kapatid, nangyari kasi tong netizen na to, pinaalala pa sa akin yung nangyari noong 2015. Ilang taon na yon? 11 years ago pa yon, na naghabulan kami ni James, yung anak ni Ma'am Catherine. Ewan ko kumusta na ngayon yun. Hindi ko na kasi gaano hindi ko na rin kasi wala na akong update dun. Isa pa wala na akong update dyan kay Ma'am Cat at saka sa Junakis niya Lalo naman nung diba, nung Christmas party nung Teachers Day Christmas party ba yon? Naalala ko lang. Teachers Day Christmas party ata nun, nandun din siya kasama yung kasama ko din doon that time yung anak na Ate Joy nun si hindi ko alam ang pangalan pero tawag ko doon that time pare ko. Ang pangit ng tawag dahil pa magbabarkada. Dahil pa magbabarkada, nakakaloka tapos batang-bata pa. Ang tsaka. Dahil pa magbabarkada tapos batang-bata pa yung katropa. Ganun na ganun yung nangyari kaya hindi ko rin alam
Lalo na 'di ba nung nag-aano, 'di ba nung nandoon kami sa may Belmonte Hall. Oo, nasa Belmonte Hall pa kami noon. Kung saan pa yung mga ibang classrooms, 'di ba? Nasa labas lang kami noon, ay naghahabulan pa. Ba? Naghahabulan pa kami noon, si James na nangahabol, tas kami lang ni pare kayo tumatakbo. Grabe, 'di ba? Halos hindi ko na ma-reconsider yung buong eksena. Kakatakbo ko kasi yan eh. Tonya Salma! Nakakaaliw. Pero nakakaaliw din po yung mga nangyari noon. Ang saya nga din noon, naghabulan talaga. Na akala mo talaga parang ang parang kang nanguhuli ng ng jellyfish jellyfish tuloy. Parang kang nanguhuli ng jellyfish. Nakakaloka, 'di ba? Pero anyway, talaga makakaliw ka talaga eh. Grabe, din talaga kami noon. Ang saya-saya talaga namin ni pare ko that time. Talaga maaaliw ka. Hindi ka talaga hindi ka talaga mabibigla eh. Kaya talaga maaaliw ka rin eh. Kaya talaga pati ako bit din ako. Hindi ko alam na ganun ang eksena, 'di ba? Nung nagabulan talagang hindi mo makakalimutan yung nangyari noon. Naalala ko lang din bago na itayo yung classroom na yun, 2 palapag lang yun eh. Pero ewan ko lang doon sa mga ibang teachers diyan sa eskwelahan na yan kung saan ako nagtapos noong 2018. Kumusta na kayo yung mga teachers diyan? Ewan ko lang kung nag-retire na kayo ha. Lalo na si Ma'am Sophie, yung naging advisor ko noong grade 6, ewan ko lang kung nandiyan pa. Bala ko sana kumustahin sa mga susunod na araw, no? Kung sakasakali lang na magkasalisihan kami. Di ba medyo nakakatawa? Pero anyway mga kapatid, matagal, doon sa nagtanong na netizen halika dito, ibablock kita. Ang tagal-tagal pinaalala mo pa sa akin yung tanong na yan! Diyos ko talaga. Nakakalokan tanong yan. Pero anyway mga kapatid, para tayo ay matapos na sa ating kantahan ngayong gabi, tawagin na natin itong wait lang. Tawagin na natin itong awitin natin ngayong gabi mula kay Tommy Shaw, our last song for tonight. Para ako'y makapagpahinga naman ng konti. Para ako'y makapagpahinga na ngayong gabi at bukas magsasama-sama tayo muli sa parehong oras pa rin. At sa susunod pong Lunes, May 25 hanggang 29 ang ating pinakaabangang special coverage para sa Parish Pentecost celebration ng ating parokya. Abangan nyo na po yan sa May 25 hanggang 29 kung saan actually pinost ko na po ito sa aking Facebook at tinag si Benjan. Tinag ko na rin po si Benjan para magkaroon siya ng konting highlight sa ating isasagawang special coverage sa May 25 hanggang 29. So yan po ay magaganap din dito sa ating programa ng 10 PM hanggang 12 midnight kung saan tuwing saan ba natin ipapakita to, Direk? Sa umpisa o sa mismong pangalawa na? Sa pangalawa na, sige. Tuwing 11 PM po ay ipapakita natin ang ilan sa mga ganap at eksena ng ating Parish Pentecost celebration. At kung saan man ito matigil, doon po natin ipapakita ang ating patikim na isasagawa sa susunod na special coverage, no? So ayan mga kapatid, para ako yan bago tayo magtapos, tawagin na natin si Tommy Shaw for our last song.